Welcome back mga kamatis, mga kaibigan, to another debunk. I mean, every year na lang dinidebunk ko tong si Rudy Baldwin. Pero let's put something out there na sa tingin ko madaling maiintindihan ng marami para hindi na po tayo maloko sa mga ganitong klaseng galawan. Ngayon, ano po ba yung ginagamit na psychological trick ni Rudy Baldwin kada magbibigay siya ng mga statement? Yun po ay yung tinatawag na Barnum effect. Now, ano po ba yung Barnum effect? Halimbawa po, may nagbabasa kayo ng telescope talaga, horoscope, nagbabasa kayo ng horoscope, tapos sabi doon, ikaw ay matulungin at mabait dahil doon suswertehin ka hanggang sa pangarap mo yung makamit. Sabing ganun sa horoscope na ganun. Now, this is very vague kasi alam mo lang sa sarili mo na mabait at matulungin ka, paano pala kung hindi, 'di ba? So, these are vague information na makikita mo sa mga horoscope na ina-apply mo sa sarili mo. That is how yung mga manghuhula, yung mga nostra, kanila tinitrick. Bibigyan kanila ng vague information, tapos yung utak mo i-connect yan to something na related sa buhay mo. Gets mo? Pero totoo lang, wala naman interconnection dun eh. Ikaw lang gumagawa. Guni-guni mo lang yon, illusion mo lang yon. So that is what we call the Barnum effect. Okay? So pumunta naman tayo doon sa mga claims ni Rudy Baldwin. Better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. So mga kamatis, mga kaibigan, ang mahirap po kasi rito, kada na lang po may trahedya na nangyayari dito sa Pilipinas, itong si Rudy Baldwin ay nandyan po at nangingialam. Kaya kailangan po sana masawatayan at madebunk. Na ito pong nakikita nyo ay yung claim niya. Para kasing special yung sinabi niya. So ang ginawa ko, iniba ko yung format para makita nyo yung kung paano lahat ng areas na kung saan pumanaw ang tao ay nando na. Kasi makikita niyo yung pattern eh. Hindi naman siya special talaga. Talagang ginawa niya lang yon para magmukhang kakaiba yung sulat niya or magmukhang mystic or enigmatic. Pero totoo lang, it's just using the Barnum effect ng may konting delivery. Okay, papakita ko sa inyo . Ngayon mga kamatis, mga kaibigan, kapag kasi ninumberan nyo, ayan, in-enumerate ko tapos inayos ko yung capitalization at saka inayos ko ng onti yung grammar niya, makikita nyo na tira pasok talaga yung prediction niya. Lahat ng pwedeng ikamatay ng tao nandito na. Ganun ka waktong manghuhula na to mga kamatis, mga kaibigan. So kita nyo, eto, so may 8 types of people siyang pinatamaan dito. And unfortunately, tatama talaga to kung sino man yung may trahedyang mangyayari sa buhay nila. Ito, number 1, isang kilalang veteranang artista na hanggang ngayon ay nakikita pa din natin sa television. Babaeng ito ay may maganda at maamong muka. Isang trahedya o aksidente ang kanyang ikasasawi. Hindi pa ito matanda, sobrang sikat ito dahil veteran ng artista, masasawi dahil sa aksidente na hindi nyo kinaya ang lakas ng impact sa kanyang pagsalpok. May mababangga daw. Obviously, hindi to yung si Miss Jacqueline Jose kasi namatay siya sa cardiac arrest. Kung meron man, may nakita akong 3 tagahatid ng chessmes sa showbiz na halos magkasunod lang magpapaalam sa mundo natin dahil na kakaramdaman ng cardiac arrest. So obviously, ang tinutukoy niya dito, reporter. Okay, sila kilala na hindi artista. Yung artistang tinutukoy niya dito ay papanaw daw through accident. Obviously, hindi yan si Miss Jacqueline Jose. Gets nyo? Kaso, since yung utak mo nakita yung cardiac arrest at saka isang veteranang artista at pinag-connect niya na agad na si Jacqueline Jose yan. That's the Barnum effect in action, mga kamatis, mga kaibigan. Tingnan mo, ang dami nito. Ito, lalo na sa mga vlogger dahil may bahay akong nakikita na matutupok ng apoy. Halos, di ba? So pag may nasunugan na vlogger, credit na naman sa kanya. Sana walang masunugan. Raulo to di ba? Maging may atleta daw ng Pilipinas masasawi sa aksidente. Kita nyo, meron siyang 8 predictions na ginawa dito. And malamang sa malamang, isa lang ang kailangan niyang pumasok dyan. Di ba? Mag-ingat ang artistang
kabataan, o ito, kabataan pa, o di ba? O ito, may artistang biktima ng krimen. O ito, crime. Ito, bata. Ang punto dito, mga kamatis, mga kaibigan, madali lang kasing maggawa ng ganito. Kahit sinong tao, kayang gawin yung ginagawa ni Rudy Baldwin. Hindi siya naging special. Ang kailangan nyo lang intindihin, may mga trahedyang nangyayari talaga. It happens. Sabi nga, di ba, shit happens sa mundo. May namamatay, may naaaksidente, may nagagawa ng krimen, may namamatay sa katandaan, may namamatay sa disease. Everything happens in a probabilistic scale. So kung nagsulat ako na may mamamatay na artista, does that make me a soothsayer or a prediction lord or a Nostra? Hindi. Kasi it happens in real life. Death is inevitable. Every one of us will die eventually. Pero it doesn't mean na may nahulaan ako. Ang sinasabi ko lang, yung mga ganong bagay, hindi yun maiiwasan. 'Di ba? Ang ginagawa nito, kada may trahedya, kine-credit grab niya ng kine-credit grab. Oh, namatay si ganito. Hindi, nahulaan ni Rudy Baldwin niya. Saan banda? Yung first prediction niya, hindi siya yun. Kasi nasalpok daw, na-aksidente daw eh. Obviously, namatay yon dahil sa karamdaman. Oh, hindi niya nga nahulaan yung kung ano eh, ang cardiac arrest niya, yung nagchichismis dito. Hindi ko yung number 4 yata yung tinutukoy niya. May nakitang dalawang veterano. Ano naman ang ibig sabihin niya? Napakaraming matandang artista na ngayon na dahil sa katandaan nila, pwede silang pumanaw. What is this? Konting isip lang, mga kamatis, mga kaibigan. Logic, common sense, critical thinking. Bahala kayo kung anong gagamitin nyo. Ang sinasabi ko lang sa inyo, mga kamatis, mga kaibigan, yung mga ganitong bagay, matagal na pong tungkoy yan. Matagal na pong naiintindihan yan ng ating siyensya sa ngayon. Gets? Pero itong si Rudy Baldwin, syempre matigas ang mukha nito. Tamang credit grab lang doon sa trahedyang nangyari. Tingin nyo tama ba to na i-credit grab niya yung pagkamatay nitong si Miss Jacqueline Jose? Of course not. It's disgusting. Diba? Simpleng psychological trick lang. Marami ng Pilipinong nauuto. Yun yung masakit sa akin dito eh. I mean, sige, iba-iba tayo ng paniniwalang politikal, iba-iba tayo ng paniniwalang religion, pero wag naman yung ganitong bagay. Mga kamatis, mga kaibigan, sobra na yan. Sobra na yan, pare. Minekos-mekos niya yung hula niya. Ayan yung hula niya, oh. Wala dyan ni isa. Pero ang ginawa niya, kin-Reddit grab niya pa rin. Ganun kakapal yung mukha nitong tao na to. Pinagkakakitaan yung kahinaan ng Pilipino sa pag-iisip, di ba? So ako, na-offend ako sa mga ganitong bagay. Mga kamatis, mga kaibigan, di ba? Biruin mo, namatay na yung tao pagkakakitaan mo pa. Tigas ng mukha nitong si Rudy Baldwin talaga eh. May blue check mark ka pa. O yun lang naman yung sa akin for today, mga kamatis, mga kaibigan. Gege mga lods.